Hello guys! It's me, Jane! For today's video, let's explore Ho Chi Minh, Vietnam, Day 2! Mag-breakfast muna kami dito sa Little Hanoi and let's try yung famous egg coffee nila. Sabi nila, masarap din yung mga food nila dito kaya try din natin. Ayan, habang nag-order na yung mga kasama ko, vinidyohan ko muna yung loob ng place para siyang medyo makaluma pero cozy yung vibes niya. Mabuti na lang at hindi pa ganun kadami yung tao nung nagpunta kami dito. So ayan, pumipili na ng order yung mga kasama ko. Ako kasi alam ko na yung o-orderin ko dyan, recommended by my friend, which is yung salmon avocado toast. At syempre, di mawawala yung egg coffee nila. Actually guys, for today, wala talaga kaming itinerary. Kasi dapat magme-Mekong Delta Tour kami. Kaso we decided to cancel it na lang para hindi kami ganun mapagod at makapag-focus and sightseeing na lang dito sa mismong city. We also decided to buy some pasalubongs today para mabawas na sa mga iniisip namin for the remaining days ng stay namin dito. Meron din pala silang binigay na welcome drinks and I think it's a tea na tinry na ni Ray. Pero hindi niya nagustuhan so ayun, di ko na din siya tinry. Dumating na pala yung order ni Ray which is yung banana smoothie. Tinikman din namin yung drink niya at lasang-lasa mo talaga yung banana. In fairness, masarap din siya guys. Di kasi masyadong mahilig sa coffee si Ray kaya ayan, puro non-coffee drink yung mga ino-order niya dito sa Vietnam. Maya-maya lang ay dumating na din yung mga order naming egg coffee. Same kami ng order ni Elaine and the drink looks really appetizing. Ako guys, hinalo ko siya kaagad pero dapat pala tikman nyo muna yung mismong egg niya sa ibabaw. Para sa akin, medyo manamis-namis yung sa toppings niya and yung coffee naman niya nasa matapang na side so nagko-complement yung tamis and yung tapang ng coffee. Perfect combination siya for me. So, ito yung mga in-order namin guys. 'Di ba napaka-colorful and aesthetic tignan? Hindi lang basta-basta aesthetic yan guys. Masasarap din silang lahat. Pero pinaka nagustuhan ko talaga itong in-order ko na avocado salmon toast. Pagkatapos kumain ay pumunta kami dito sa Cho Bin Thai na parang isang public market dito sa Ho Chi Minh, Vietnam. Parang kamukha din ng mga palengke dito sa Pinas at dito kami nag-decide na bumili ng mga ibang pasalubong. Nakabili kami ng mga t-shirt, mga bags, and ref magnets. Napakagaling nga ng kasama namin na si Elaine na manghingi ng discount. Kaya ayun, kahit papaano ay nabili namin yung mga t-shirt and bags na may discount. Ang mahirap lang talaga dito guys sa Vietnam ay yung pakikipag-communicate kasi hindi lahat or mostly hindi talaga sila marunong mag-English. So my advice is to download Google Translate kapag nandito kayo sa Vietnam. Pagkatapos namin mamili doon sa public market ay dumiretso kami dito sa Lotte Mart. Dito naman, balak namin mamili ng mga pagkain na pwede naming maiuwi dito sa Philippines. Yung Lotte Mart para siyang isang malaking mall na halos nandito na lahat talaga ng mga products na hinahanap mo. Ako yung target kong bilhin dito guys ay yung mga kape and noodles. Pero bago ang lahat, kailangan muna namin ilagay dito sa locker yung mga pinamili namin sa public market. Napaka-high-tech dito kasi kailangan mo lang i-register yung Face ID mo and then kusa nang mag-a-assign yung locker kung saan mo pwedeng mailagay yung mga gamit mo. Ganun din kapag kukunin mo na yung magamit mo, you have to scan your face doon sa scanner and kusa nang mag-open yung door ng locker nyo. Pagkatapos naming nailagay yung mga gamit namin ay pumunta muna kami sa first floor para bumili ng drinks kasi uhaw na kami guys. Napakainit kasi talaga sa labas. Madami din palang nakasale ngayon kaya nagtingin-tingin din kami ng mga shoes and clothes. Si Ray may nabili siya dito pero ako guys wala na naman ako nagustuhan. Pihikan yarn. Dito sa first floor guys, nandito din pala yung food court nila and iba pang mga restaurant. Inikot lang din namin yung buong first floor before kami nag-proceed sa second floor which is nandun yung parang grocery store nila. Nagtatry din pala akong maghanap ng pink dress
para sa a-attendan sana naming kasal, kaso wala talaga akong nagustuhan na design na damit nila dito. So ayun, papunta na kami ngayon sa second floor and I'm so excited here na makita yung mga iba't ibang products, especially yung coffee, snacks and noodles na pwede kong maiuwi sa Pilipinas. And ayan guys, napuno na namin yung mga carts namin. Ang sarap mamili dito guys kasi napakamura lang ng mga bilihin. Yun nga lang ang problema namin kung paano namin ito maiuwi ngayon sa Pinas. Mabuti na lang at hindi namin kailangan maglakad pa dito kasi super accessible ng mga Grab kaya ayan, dumiretso muna kami sa hotel para mag-drop and magpahinga. Kinagabihan, we booked a city bus tour para kahit papaano ay may activity naman kami for today. Medyo nahirapan nga lang kami sa pag-locate kung anong bus yung sasakyan namin kasi from different companies pala yung mga bus na nandito. Lakad malala talaga kami sa time na to guys, pero okay lang kasi worth it naman yung bus tour na nabook namin. Dito sa tour na to ay makikita mo talaga kung gaano kaganda at gaano ka-lively yung Ho Chi Minh, Vietnam every night. Like, inikot talaga kami sa buong city. 45 minutes pala yung duration ng bus tour na to, pero depende pa rin siya guys if traffic sa time na pinili nyo. Sa time na pinili namin, sakto lang naman at almost 1 hour din kaming nag-ikot-ikot sa city. At ito na nga, nag-start ng umalis yung bus. At within 1 hour, parang nalibot mo na rin talaga yung buong Ho Chi Minh, Vietnam. You should try this bus tour guys kapag nagpunta kayo dito sa Ho Chi Minh. Mga 5-star hotels dito guys, Hilton. Pagkatapos ng bus tour ay nagpunta kami dito sa Bui Vien Street, which is yung red street nila dito na napaka-colorful and napakasigla tuwing gabi. Naglakad-lakad lang kami dito and we decided na dito na din kumain guys.
all for today, guys. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye!